Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So, habang nagdidibot-dibot ako sa SM, nakita ko itong motherboard na to. So, ano natin luma na to, A320M, isa motherboard. Kaya kasi nasira yung motherboard ko. So, parang naisip ko, nakita ko siya, tas mura lang siya. Ito na lang ang ipalit ko. So, hindi na lang ako bibili ng B450 o B550M. Kasi, ang AM po naman medyo, ilang taon na lang siya. Parang yun, end of life na siya. Saka yung processor ko is 3300X lang naman. Parang naisip ko, kumbaga parang in the near future, parang siyang bala ko sana sa B550M ko dati, ay upgrade ko yung 3300X ko. Kaya lang nasira yung B550M ko. Anyway guys, tingnan na muna natin itong box. So parang ito, sa tingin ko may update niya kasi meron siya yung sticker ng Windows 11. Parang dinikita yung sticker. Ito, ayun guys, ito lang nakaya. Pero itong motherboard ito alam ko hanggang 5,000. Tingnan lang muna natin yung mga box. So, parang sabi dito, triple monitor, ibig sabihin siguro yung side panel niya is may HDMI display port saka VGA, sigurado kasi latas may siya M.2, Gen 3, 4 saka SATA 3. To 4K x 2K, USB 3.1, Gen 2 ports, solid caps, super air, tapos tingnan natin yung mga specs. So ito nga yung parang back panel niya. So yun, titingnan natin siya, bubuksan na natin siya. Yung weird lang dito sa likod, Windows 10 sa Windows 11. So ibig sabihin, support siya Windows 10, Windows 11. Ngayon, buksan na natin siya. So yung nasa loob niya is, ito yung backplate niya. Yan, titigil na backplate. Tapos meron siyang, tingin ko, dalawang SATA cable. Yung isa, L. Basta dalawa yung SATA cable na kasama niya. Isa yung may pa-L yung port niya, yung isa regular. Manual. Manual, tapos meron ditong CD. So may manual siya, saka CD. Tapos ito yung screw ng M.2. Dito mayroon tayong note dito, ayun nga yung support list niya. Please note that AMD A series at low installed switch are no longer supported. So anyway, tingnan natin to. Ito yung motherboard. Gawin natin siya. So, ang una ko lang napansin, wala siyang tawag dito parang CPU cap. Okay lang naman yan kasi medyo budget na board to. So, usually kasi meron yung dito, meron siyang CPU cap. Pero ito wala. Ang board nga lang na ito is 2 slot lang siya na DDR4. Tapos ito yung sa power supply niya. Tapos 4 pin lang yung niya dito. Tapos dito mayroong CPU pan. Ito parang sa atin ko USB front. Tapos ito mga USB din to. Tapos ito SATA. Ayan. 4 na SATA. Tapos ito yung sa HDD, mga lights niya. Tapos ito speaker. Tapos ito mga combs, mga ito din pan. Ito, may nakalagay dito clear SIM. So, pwede mo siguro itong isi-short. Tapos para may 3 hours, hindi na pwede tanggalin yun. Tapos ito yung sa audio niya. Tapos ito may dito M.2. Tapos ito, ang maganda, ang parang siguro naganda na ako dito is yung PCIe niya na isang port is nasa taas. Ito yung GPU. Kasi usually kasi pagka yung ito nasa baba, yung iba kasi yung ganito, yung PCIe times 4 nila nasa dito. So para pag nilagyan ng GPU, natatakpan. So ito siguro parang hindi siya matatakpan. So pwedeng maging usable siya. Parang ito is PCIe 2.0 times 1. Kasi ito is PCIe 3.0 times 16. Kasi ito, medyo balik lang yung C8 niya. Dahil nga, sa BRM niya, dahil nga itong mga 8320 is cheap budget boards. Dahil nga itong mga A320M. Kaya ngayon, yung medyo bagong A520M, wala siyang sa mga BRM niya, wala siyang heatsink. Kasi hindi siya okay pang overclock. So, pero okay naman yan. Basta solid caps naman yan. Basta hindi mo siya gagamitin pang overclock, okay lang yan. So, mayroon siya dito ang dalawang USB 2.0. Kasi ito pa, ayaw ko kung meron pang gumagamit ito. Kasi ito DBI, VGA, HDMI, tapos dalawang USB 3.0 to. Kasi ito yung niya, sa Ethernet, tapos ito sa audio jack. So, bali, 6 lang yung port niya. So, maganda sa kanya kung meron kang, dito, kung yung processor, may mga APU, o may mga graphics card na So, meron kang tatlong option.
So, yung sa pinapakita na may pwedeng mag-triple monitor, so okay. Kasi ibig sabihin may HDMI, VGA, saka DVI. So, iba-iba nga lang yung ano mo. Pero pwede yung pantatlong monitor. Yung sa likod niya, so wala naman masyadong notable na difference. So yun guys, so baka next video susubukan ko siya kung success na mapapagana ko yung isa kong PC na kasi ang duda ko talaga motherboard yung sira. Kasi ang processor usually bihira yung nasisira. So parang talagang ano ko talaga is nasira yung B550 MSI B550 ko. Ngayon kung sakaling hindi gumana, parang ibig sabihin yung processor yung sira. Pero sa tingin ko very unlikely kasi parang bihirang nasisira ang processor. Madalas motherboard. Pero kung sakaling is at least hindi naman masyadong mahal yung binili kong motherboard. So yun lang guys, no? Thank you ulit sa panonood.